Wala man pong nasimulan. Di ba? O ngayon, naintindihan na natin kung bakit po si Marcoleta excited lagi na ipasok sa Witness Protection Program without restitution itong si Diskaya. Now you know bakit porsigido si Marcoleta. At saka, bakit yung gastos mga kababayan ni Marcoleta sa kanyang senatorial run. Hindi lahat ng contribution, tinanggap niyang contribution para sa eleksyon, reported. Inamin mismo ni Marcoleta. Kaso yon sa Comelec, mga kababayan. At malamang may relasyon dito po sa mga projects ng mga Diskaya. Di ba po, mga kababayan? Pumasok man lang po sa isipan natin. Mga theories lang natin, mga kababayan. Pero yung theory natin, malapit sa katotohanan. Ayaw ng restitution ni Marcoleta para sa Diskaya. Di ba nakapagtataka yun, mga kababayan? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito mga kababayan sa balita ni Bicol Saro Congressman, Party List Congressman Terry Ridon, yung Davao Occidental sa Davao City daw, epicenter ng ghost projects, flood control projects na ghosts. Yan Bulacan of Mindanao, Ridon tags Davao Occidental as epicenter of ghost projects. House panel flags billions in alleged ghost flood control projects in Davao region. Yung pinagkagastusan po ng 51 billion pork barrel fund ni Pulong. Lalo nito magliliyab mga kababayan yung mga Duterte, lalo na po si Pulong. Matindi na expose mga kababayan ni Terry Ridon. Sabi naman po, ang utak naman niya yan, si Marcos Jr., si Bangag. Diba? Ginagamit niya si Bicol Saro Party List, Terry Ridon, para siraan yung mga Duterte. Si Terry Ridon po, naka-align po sa mga makabayan. Dati siyang representative ng bayan muna. Ngayon, Bicol Saro Party List representative. Anti-Marcos ang mga makabayan black. So malabo na may kinalaman dito sa exposing ito, mga kababayan ni Terry Ridon, yung Marcos administration. Sarili niya ito expose. Paano nakita sa mga dokumento mga kababayan ng DPWH, lumalabas po ang epicenter daw ng korupsyon sa flood control, yung Davao City mismo. Davao Occidental in Davao City. So ang dapat pong gawin ng mga Duterte, ipaliwanag ng maayos. Kung sila ay naniniwala, lahat ng mga project sa Davao Region ay maayos. Di ba? Walang dapat ikabahala. Dapat confident po sila na ipaliwanag. At i-welcome ang investigation ng Congress. Tulad ng sinasabi natin sa mga previous vlogs natin mga kababayan. Ayan Ipinakita mga kababayan ni Terry Ridon ang mga sinasabing construction ng mga flood mitigation structure. So sabi dito sa report ng Impact Leadership, the House Committee on Infrastructure has identified at least 10 flood control projects worth billions of pesos in the Davao region as allegedly ghost, problematic, or poorly situated. Sabi ni Terry Ridon, co-chairman ng panel, very disturbing yung pattern of irregular in unimplemented flood control projects sa lugar na konektado daw sa 51 billion pesos allocation for Davao City's first district. Using Department of Public Works and Highways data, sabi ni Ridon, the committee grouped the projects into 5 categories. No structure projects, problematic projects, incomplete projects, poorly situated projects, and unconstructed projects. No structure projects, malamang ito yung mga ghost, pati yung unconstructed. Wala talagang ginawa, mga kababayan na project.
Matindi mga kababayan. Naglalabasan na yung mga milagro sa 51 billion pork barrel fund ni Pulong. Talagang lalabas yan. Kasi po, yan ang lumalabas sa mga dokumento na nadiscover mismo based sa data ng DPWH. So sabi ni Terry Ridon, just like anya in Bulacan, where it was very clear that there were ghost projects, I think the ICI have every reason to inspect and investigate from the district engineer's office in these areas on what really happened on this project, sabi po ni Ridon. Malamang hindi na makatulog yung mga sangkot dito na mga district engineers, city engineer, district engineers, yung mga taga DPWH, pati yung mga kontraktor. Siyempre si Pulong. Kasi galing sa kanyang pork barrel fund, yung ginamit na pondo mula sa 51 billion pork barrel fund noong panahon ng kanyang tatay. Kaya malabo itong ituro sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ituturo nila yung ating Pangulo. Kaya ako sa nila mga kababayan ng political persecution na ginagawan sila ng kaso, ginagawan sila ng issue para siraan yung mga Duterte. Ganon sigurado ang magiging depensa ng kampo ng mga Duterte, pati ng mga social media influencers nila. Pero siyempre, hindi po mapapasubalian kung ano ang laman ng dokumento. Tama po. So sabi po ni Terry Ridon, marami sa anya sa mga projects date back to 2021 to 2023, with some already severely damaged within 2 years. Sira agad mga kababayan. Several were reportedly handled by Timothy Corporation, yung pag-ari po ng mga diskaya. While some projects were never even started. Wala man pong nasimulan. Di ba? O ngayon, naintindihan na natin kung bakit po si Marcoleta excited lagi na ipasok sa Witness Protection Program without restitution itong si Diskaya. Now you know bakit porsigido si Marcoleta. At saka, bakit yung gastos mga kababayan ni Marcoleta sa kanyang senatorial run. Hindi lahat ng contribution, tinanggap niyang contribution para sa eleksyon, reported. Inamin mismo ni Marcoleta. Kaso yon sa Comelec, mga kababayan. At malamang may relasyon dito po sa mga projects ng mga diskaya. Di ba po, mga kababayan? Pumasok man lang po sa isipan natin. Mga theories lang natin, mga kababayan. Pero yung theory natin, malapit sa katotohanan. Ayaw ng restitution ni Marcoleta para sa diskaya. Di ba nakapagtataka yun, mga kababayan? So sabi dito sa report ng Impact Leadership, Ridon noted that the projects are located in the home city of former President Rodrigo Duterte and the first district represented by his son, Congressman Paulo Duterte, whose 51 billion pesos in allocation from 2020 to 2022 had been confirmed by former DPWH Undersecretary Catalina Cabral during a House Infrastructure Committee hearing. Tapos, mga kababayan, may nagturo na at nakikita malinaw sa mga dokumento sa data mismo ng DPWH. So, sabi ni Ridon, if the epicenter anya ng mga ghost flood control project sa Luzon ay yung Bulacan, then the epicenter of ghost flood control project sa Mindanao is in Davao Occidental, where the DPWH reported no structure project, sabi po ni Ridon. The committee is still determining the total cost of all projects and may either endorse its findings to the ICI or file the case with the Office of the Ombudsman. Ridon identified several affected areas including Barangay Kiangan and Barangay Little Baguio in Malita, Davao Occidental, Tadamo River in Maa Creek along Don Julian Rodriguez Avenue sa Davao City, the alleged revetment along Davao River in Barangay 8-A, the seawall connecting Barangay San Jose and Barangay Gob
Vicente Duterte in Agdao, at saka the seawall at Bukana extending to the Davao River in Pangyan. Tapos, mga kababayan, He stressed that some poorly situated projects were built in locations that failed to protect vital assets and have ironically worsened flooding downstream. This involves not just one district anya but all districts in Davao, sabi po ni Ridon. kaya mali yung mga sinasabi ng mga DDS influencers po na yung baha niya nasa Cebu, yung pagtama ng Bagyong Tino. Pagkatapos yung ICI nasa Davao. Di ba? Unang-una, yung pagtama ng Tino, mga kababayan, na nagdulot ng baha sa Cebu. In-expose din, mga kababayan, na-expose yung mga projects na pinagawa, flood control projects. Nasabi ni Governor Bari 4 ng Cebu, failed to protect the residents. Pinagawaan niya 2019. Hinahanap niya 26 billion. Bakit niya, despite the 26 billion, allocated sa Davao, sa Cebu, ganito pa rin yung nangyari sa amin. Kaya nga sumulat na siya sa ating Pangulong Bongbong. Nang pumunta yung ating Pangulo doon para magdala ng ayuda, binigay niya mismo yung kanyang sulat, requesting for an investigation. At very specific yung kanyang sinabi. Sa interview ni Karen Davila, 2019 anyan nagsimula, yung mga projects dito na kung hindi ghost, substandard. You see? At saka yung pagpunta ng ICI doon po, tama lang. Kasi yung ICI naman po, ang mandato mag-imbestiga, hindi magdala ng ayuda. Pero just the same yung ICI as requested by Bari 4, pupunta siyempre sa tamang panahon sa Cebu para tingnan ano nga ba nangyari sa mga flood control projects sa Cebu. Bakit ganun ang nangyari? Di ba po? Pilit nila na kinocover, mga kababayan, yung mga anomalous flood control projects sa Davao. Ngayon, sinabi na mismo ni Terry Ridon, ang Davao Occidental, Davao City, ang distrito ni Pulong, ang siyang epicenter ng ghost flood control projects sa Mindanao. Substandard and ghost flood control projects. Kung sa Luzon yung Bulacan, sa Mindanao po ang Davao Occidental at ang Davao City. Hindi po akong may sabi, kundi si Terry Ridon. Yan epicenter of ghost flood control projects sa Mindanao, Davao Occidental, Davao City. Ito yung parte ng kanyang statement sa press con kahapon. Nakita yung pong DPWH sa Davao Occidental that what are deemed as no structure projects. No? So this might be akin to what we typically know as ghost projects. No? So next slide. Okay, so ito po ay construction of flood mitigation structure, Barangay Kinangan, Malita, Davao Occidental. So as you can see, well, this is a typically new project. Ito po ay Feb 2025 project, pero ito nga po, this has been looked into and nakita na wala pa rin pong nagagawang proyekto rito. And I think it is very important to note this area kasi po, ito rin po yung area na nagrereklamo si Secretary Dizon kung saan po meron po mga proyekto na parang mga ghost projects. No? So, ibig sabihin, kung ito po ay ghost projects noong 2021, which is basically yung po St. Timothy na binabanggit po Secretary Dizon na meron na pong actual referrals. And we are talking about 2025 projects involving almost the same area. So I think there is every reason for the ICI and the DPWH and the Ombudsman to look further into the engineering district that we are talking about, which is what? Davao Occidental District Engineering Office. This project is February 2025 po yung planned start date. Actual start date is July 2025. Yung pong planned end date para mas nauna pa dun sa start date. So we have to, I think, but what's clear is firstly, this is an incomplete project. But more importantly, and what we have to check is whether
this is actually a ghost project. Ito pa, oh. Ay nasa ikatlong distrito ng Davao City. So, ibig sabihin, tinignan ho namin lahat. So, first, second, third, meron pong mga problema ho yung mga proyekto sa mga tatlong distrito po ng Davao City. So, clearly, yung pong kailangan pong magpaliwanag dyan, yung pong mga district engineering offices po sa mga lugar po na ito. Kung bakit umabot po tayo sa puntong ito. So, next slide. Unconstructed. Ang sabi po ng DPWH, the structure was not built on the fiscal year. Pero we will see how that actually looks like the projects, how the projects actually look like today. Next slide. Construction of revetment along Talomo River, left bank, Davao City, December 1, 2021. Ito po yung itsura ngayon. Hindi pa rin daw po tapos yung pong proyekto. So, ang dami niyan, mga kababayan. So, ito yung magiging subject ng investigation sa Congress at saka ng ICI, mga kababayan. Na malamang, sasabihin ng mga DDS, pinopolitika yung mga Duterte. Pag-investigasyon, laban sa mga anomalous projects, sa kanila laging politika ang depensa. At anyway, makikita natin yan siyempre at makikita ng ating mga mamamayang Pilipino kung ano talaga yung totoo. Nang sabi ni Terry Ridon, kung ang Bulacan epicenter ng mga ghost projects sa Luzon, ang Davao Occidental, Davao City, ang epicenter ng mga ghost projects sa Mindanao. Okay po? So abangan na lang natin yung mga susunod na developments ng balitang ito. Okay po?